Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, mga Cebuano na nakabili ng 20 pesos kada kilong bigas, lubos ang pasalamat kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kaliwat ka ng job fair sa mismong araw ng manggagawa, isinagawa. Ilang aplikante hired on the spot. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinagmalaki ang magandang takbo ng pagpasok ng mga mamumuhunan sa bansa. Trust at satisfaction rating si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaasahang mas tataas pa dahil sa ipinatutupad na pro-poor projects ng administrasyon. At mahigit sa 1.2 milyon na commuter na kinabang agad sa unang araw pa lang ng libreng sakay sa mga tren na handog ni Pangulong Marcos Jr. Una sa ating mga balita, buong araw na pinilahan ng ating mga kababayan sa Cebu ang pagsisimula ng pagbibenta ng 20 pesos sa kada kilo ng bigas na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Jessa Atienza ng PTV Cebu sa Balitang Pambansa. Umaga pa lang ay nakapila na mga mamimili ng bigas sa kadiwa ng Pangulo sa Cebu City. Ito ang unang araw ng bentahan ng 20 pesos kada kilo na bigas ng gobyerno. Maaga pa lang, inilatag na ang sako-sakong NFA rice sa Cebu Capitol. Dito sa area na ito ay makikita naman ng mga mamimili at ang publiko kung ano yung quality ng NFA rice. Lapit lamang ng konti, ito yung bigas kung na mabibilihan nila dito. Ayan. Sinuri at inamoy din ng ilan sa mga mamimili ang NFA rice. So far ma'am, yung inamoy nyo, kumusta po siya? Okay siya. Okay siya. Wala naman kayong naamoy gaya ng mga reklamo ng iba na dati na mabaho? Wala naman siya? Wala. Wala rin bokbok. Walang ano ma'am? Walang bokbok. Pindot, parang bagong ani. Ganito yung dala namin galing sa Bohol kahapon. Bagong ani. So parang bagong ani. Ah, okay. Mahaba man ang pila, hindi alintana ito ng mga mamimili. Ang mahalaga sa kanila ay makabili ng murang bigas para makatipid. Nagpasalamat naman ang mga konsumidor kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Umarangkada pa rin daw kasi ang programa kahit na sinalubong ito ng mga pambabatikos. President Bongbong, taas siya o kaning nga gitawag og pailog kuan kasi kini ang gitawag og sa humility ba. Kuan kay siya kini humble kasi gabisan sa daghang mga pagsaway digid sa mobatok. Oh bitaw no. Digid sa mo imong nabantayan. Digid sa mobatok unya nalingkamot siya para sa atong nasod. Pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang ceremonial selling sa mga unang mamimili. Nagsagawa pa ng demonstration sa pagsasaing ang kalihim. Kumain din ang mga opisyal para ipakita na ligtas ang bigas. Ito ang inutos sa atin ng ating Pangulo at talagang nakatutok yung Pangulo natin ng ating bansa dito sa proyektong ito at sinusuportahan talaga niya ito ng tuloy-tuloy. Actually kahapon nag-usap kami sa Malacanang halos araw-araw nga actually at sabi niya ito na talaga at finally magagawa na natin. Dagsa pa rin ng maghapon ang mga mamimili sa kadiwa ng Pangulo. Mula sa PTV Cebu, Jessa Atienza para sa Balitang Pambansa. Bukod sa Cebu, palalawakin pa ng Department of Agriculture o DA ang pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa mga pampublikong palengke sa Metro Manila sa ilalim yan ng Kadiwa ng Pangulo Program. Kabilang dito ang mga palengke sa Caloocan City, Quezon City, Mandaluyong City, Pasay at Marikina City.
plano ring magbenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa tanggapan ng DA, Campo Crame at PNP Eastern Police District sa Pasig City. Kahapon, Labor Day, pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel at Governor Gwendolyn Garcia ang paglulunsad ng 20 pesos per kilo ng bigas sa Cebu City. Inaasahang makikinabang dito ang 800,000 pamilya hanggang sa Disyembre. Tiniyak ng National Food Authority, Western Visayas, na may sapat silang supply sa buong rehiyon para sa pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ayon kay Western Visayas NFA Regional Economist Glenda Paz, wala silang inaasahang stocks na darating mula sa ibang rehiyon dahil surplus region na NFA Western Visayas. Bukod dyan, tiniyak din ni Paz na magandang klase at bagong giling ang mga ibinibentang bigas kaya't walang dapat ikabahala ang mga mamimili. Sa NFA Region 6 po is we have good and consumable condition ng rice stocks, and ang lahat ng issue sa P20 will be newly mailed rice. So if you will see na bagong giling po siya. So definitely good and consumable condition po siya. Lubos naman ang pasalamat ng mga Cebuano kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa programang 20 pesos kada kilong bigas. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Nina Oliverio ng PTV Cebu. Hindi maitago ng mga kapatid nating Cebuano ang pagsasakatuparan ng 20 pesos per kilo na bigas na programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inilunsad dito sa Cebu Provincial Capital. Kabilang na dito si Tatay Elliot, na dumating ng alas 9 ng umaga para bumili ng 10 kilo ng bigas para sa kanilang pamilya. Malaking tulong anya ang murang bigas dahil makakaipon tipid siya ng 300 piso sa pagbili ng 10 kilo ng bigas sa isang linggo. Bit-bit ang nabili, sinamahan namin si Tatay Elliot na agad umuwi sa kanilang bahay at nagsaing ng nabiling murang bigas. Okay. At nang maluto, isinama niya ito sa kanilang pananghalian. Ang masabi ko lang sa bigas na bininta kayo na 20 kilos, okay ra ang lasa. Pasok sa panlasa ni Tatay Elliot ang kalidad ng bigas. Okay. Wala kang ibang malasahan na mabaho o wala. Okay ra kayo sa ng lasa. Ang 20 nga kilo nga bigas nga binigay ngayon na pangako sa atong Pangulo ay okay ra. Ining bugas pero okay, mas puti oh. Dagdag pa niya, sana'y magtuloy-tuloy na ang programang ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itong bigas, mas okay. Sana tuloy-tuloy na itong 20 kilo. Mr. President, ang pangako mo ay binigay mo sa Visayas. Thank you very much. Maliban kay Tatay Elliot, maaga ring pumila sina Nanay Gina at Tatay Niceforo para makabili ng 20 pesos per kilo ng bigas na inilunsad sa Cebu Provincial Capital ngayong araw. Masaya ako ngayon, ma'am, kasi gusto kong bumili ng bigas na 20 pesos per kilo. Kasi ngayon, alam mo na ngayon, panahon, mahal na ang mga bilihin. Malaki na ito maitutulong sa pamilya ko. Yung ibang budget, iba na rin ang bilihin namin. Kasi maganda na itong na natupad na ni President yung pinangako niya na 20 pesos per kilo ang bigas. Samantala, dala ang kanyang walker, hindi mapigilang mapangiti ni Tatay Niceforo dahil sa wakas, natupad na raw ang pangako ng Pangulo na makakabili sila ng murang presyo ng bigas. Pumunta kami rito dahil mayroong bigas na tag-20 ang kilo. Bibili kami ng bigas. Tay, para sa inyo, ano po yung, gaano pa kahalaga yung programa na ito? Mahalaga ito dahil barato ang bigas. Yung mga mahirap, makabili ng bigas na barato. Salamat kami ni
DBM na ito na, nangyari na yung pangako niya. Pinangunahan ni Agriculture Secretary ang paglunsad sa 20 pesos per kilo na bigas dito sa Cebu na dinaluhan din ng iba't ibang kawani ng gobyerno mula sa Department of Agriculture, Cebu Provincial Government at ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Mula sa PTV Cebu, Nino Oliverio para sa Balitang Pambansa. Tuloy-tuloy ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapatayo ng mga rice processing centers na may makabagong makinarya para sa pagpapatuyo at paggiling ng palay para sa mas malaking produksyon at kalidad ng bigas. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. 150 rice processing centers na ang naitayo ng Department of Agriculture sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Since the start of the Marcos administration, we have actually built 150 rice processing centers all over the Philippines. And this year we will complete 22 more. And next year we will complete 30 more. And so on and so forth. Inanunsyo rin ng DA sa 2025 Sustainable Agricultural Forum na target ng kagawaran na activated na ang command center ng DA sa third quarter na 2025. And I'm happy to announce that hopefully by the third quarter of this year, the DA will finally have its command center be completed and operational. Ayon kay DA Secretary Francisco Tularel Jr., makakatulong ang command center para bantayan, itrack ang supply at ilatag ang data ng mga produktong agrikultura. Samantala, inanunsyo na ng Philippine Crop Insurance Corporation na gagamit sila ng satellite technology para sa processing claims para sa disaster hit farmers. If you use satellite technology sa claims processing, hindi na kailangan pumunta doon actual. Going there, far-flung area, it takes time. Nagbibigay ito ng satellite imagery na maaaring gamitin para tansyahin ang pinsala ng agrikultura sa mga geotag na sakahan. Lahat ng farmer namin, gine-geotag na natin. If you geotag, so accurate na talaga yung, hindi na yung ocular, and then you just estimate the area. In that case, we are able to save a lot of money. And if we're saving a lot, our savings will now go to more farmers being insured. Target din ng PCIC na makahingi ng karagdagang 1 bilyong pisong pondo mula sa kasalukuyang 4.5 billion pesos para madagdagan pa ng 600,000 ang makapag-insure na magsasaka sa bansa. Kaugnay naman ng pag-aalburuto ng Bulkang Bulusan, sinabi ng DA na bagamat wala pang naitalang pinsala sa sektor agrikultura, nananatili silang handa sa posibleng epekto ng pag-alburuto ng bulkan. Hindi natin alam, baka biglang lumakas yung eruption na yan at we are already repositioning as of today ng mga seeds, fertilizers for in case tamaan. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Kumpiyansa si House Speaker Martin Romualdez na sustainable o kayang mapanatili ng pamahalaan ang implementasyon ng 20 pesos na kilo ng bigas sa bansa. Ayon kay Speaker Romualdez, mapalalakas pa ang produksyon ng palay sa tulong ng iba't ibang inisyatiba ng gobyerno. Kamakailan, pinangunahan ni Romualdez ang inaugurasyon ng Castañas Centro Communal Irrigation System sa Sariaya, Quezon. Sabi ni Romualdez, isa ito sa mga halimbawa ng mga proyekto ng gobyerno na makatutulong para paigtingin pa ang produksyon ng bigas sa bansa. Ay, malaking bagay itong mga proyekto na solar irrigation sa munisipyo ng Sariaya. So yung nangyayari ngayon sa Visayas ay talagang maging sustainable dito, hindi na sa Sariaya pero sa Luzon. Kaya napakaganda itong programa ng NIA na itong solar irrigation kasi menos ng gastos, libre ang patubig, solar, wala ng gastos sa krudo at siyempre lalago ang ani dito sa kada hektarya. Magsisimula ng ibenta sa May 13 ang 20 pesos per kilo na bigas sa mga Kadiwa Store dito sa Metro Manila. Si Gab Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Gab! Ala na nagkahanda na ang mga Kadiwa Centers sa Metro Manila para sa pagsisimula ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na NFA rice.
Ito ay matapos iurong ng Department of Agriculture sa May 13 ang petsa ng pagsisimula ng pagbebenta ng 20 pesos per kilo na NFA rice. Ito ay bilang tugon sa naging rekomendasyon ng Commission on Elections na ipatigil muna para hindi mabahira ng politika. Dahil dito ay posibleng matagdagan pa ang bilang ng mga kadiwa site sa Metro Manila na lalahok sa bentahan ng bigas. Mga solo parent, senior citizen, persons with disability at mga benepisyaryo ng 4Ps ang prioridad na mapagbentahan nitong 20 pesos kada kilo na bigas. Ang ADC building ng Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry dito sa Visayas Avenue ay ilan lamang sa mga piling sites kung saan ilo-launch itong BBM program ng DA. Para naman sa mga kababayan natin na nagbabalak na bumili ng kanilang ilulutong ulam, mabibili sa kadiwa ang iba't ibang klase ng prutas at gulay sa murang halaga. Ang presyo ng ampalaya ay nagkakahalaga ng 100 pesos kada kilo. Ang presyo ng talong, sitaw at okra ay nagkakahalaga ng 95 pesos kada kilo at ang kalabasa naman ay 35 pesos kada kilo. Ang Baguio beans naman ay nagkakahalaga ng 120 pesos kada kilo. Ang presyo naman ng repolyo ay nagkakahalaga ng 110 pesos kada kilo. Ang carrots at patatas naman ay nasa 85 pesos per kilo at ang sayote ay nasa 35 pesos kada kilo. At dahil Biyernes ngayon, mabibili rin sa kadiwa ang munggo. Ang 1/4 kilo nito ay mabibili sa halagang 30 pesos. Mapunta tayo sa mga pampalasa. Ang presyo ng bawang ay nagkakahalaga ng 140 pesos per kilo. Ang luya naman ay 180 pesos per kilo. Ang sibuyas ay 95 pesos per kilo at ang siling labuyo naman ay 150 pesos ang isang kilo. Para naman sa mga naghahanap ng prutas na pwedeng gawing panghimagas ngayong mainit ang panahon, naglalaro ang presyo ng mga prutas sa 60 hanggang 180 pesos ang isang kilo. Alan sa ngayon ay mabibili pa rin sa Kadiwa Center itong NFA rice sa halagang 29 pesos kada kilo. At maliban sa mga prutas at gulay ay mabibili rin dito sa Kadiwa ang mga locally made products, pati na rin itong mga kakanin. At syempre, hindi mawawala ang karne at isda. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Gab Villegas ng PTV. Ang mga investment na nakuha mula 2022 hanggang taong 2024 nakalika ng higit 350,000 trabaho. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magandang takbo sa nakalipas na 2 taon kung pag-uusapan ay pagpasok hindi lamang ng mga lokal kundi ng mga dayuhang mamumuhunan sa bansa. Ayon sa punong ekotibo, lumalabas sa datos na mula 2022 hanggang 2024 ay nakapagtala ang Pilipinas ng nasa $27 billion na investment. Katumbas ito ng 4.35 trilyong pisong kabuoang pamumuhunan na pumasok sa Pilipinas at nagpalakas sa job creation. Nagresulta ito, sabi ng punong ekotibo, sa paglikha ng trabahong umaabot sa 352,000. Nagbunga ito ayon kay Pangulong Marcos hindi lang ng malakas na economic performance kundi naabot din ng bansa na marating ang pinakamababang unemployment rate sa nakaraang 2 dekada na naitala sa 4.3%. Mula 2022 hanggang sa nakaraang taon, 27 bilyon dolyar na halaga na puhunan ang pumasok sa ating bansa. Sa parehong panahon, lagpas 4 na trilyong piso puhunan ang naitala ng ating investment promotion agencies. Ang mga kumpanyang ito ay inaasahang gagawa ng higit 352,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Mahigpit naman ang direktiba ng Pangulo sa Department of Labor and Employment na magsagawa ng job fair kada buwan upang maitaas pang lalo ang bilang ng mga Pilipinong mayroon trabaho. Sa mga job fair, sabi ng Pangulo, ay mayroon ng one-stop shop para mas mapadali ang proseso sa pag-a-apply, gayong nasa site na ang BIR, NBI, PSA, PRC, SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Mula July 2022 hanggang February 2025, nasa higit 4,000 job fairs na ang ikinasa ng pamahalaan na nilahukan ng higit 1 milyon job seekers. Mahigpit kong naging tagubilin sa kalihim ng paggagawa ang siguruhing na buwan-buwan magdaraos tayo ng job fair upang mas marami pang mabigyan ng trabaho. Mula Hunyo ng 2022
Hanggang Pebrero ngayong taon, mahigit 4,000 job fair ang naisagawa. 1,000,000 Pilipino ang nakilahok. At sa nakalipas na halos 3 taon ng pagsasagawa ng job fair, 170,000 ang hired on the spot. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Kasabay ng pagdiriwang ng Labor Day, binigyang pugay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sakripisyo at mahalagang papel ng mga Pilipinong manggagawa. Sabi ng Pangulo, ang mga manggagawang Pilipino hindi lamang kumakayod para sa kanilang sarili at pamilya, kundi itinataguyod din ang kaunlaran ng ating bansa. Kaya naman, ang selebrasyong ito ay magsisilbihan niyang daan para sa administrasyon na bumuo pa ng mga hakbang upang matugunan ang mga pangailangan ng bawat pamilyang Pilipino. Nangako rin si Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ang mga proyekto na magsusulong ng paglago at kasaganahan ng sambayanan. Hindi lamang aniya magiging tagapagmasid ang pamahalaan, kundi magiging katuwang ng bawat pamilyang Pilipino sa paglikha ng bagong Pilipinas na patas at makatarungan. Bilang selebrasyon sa Araw ng Paggawa, kahapon, isang job fair ang pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pasay City, kung saan libo-libong trabaho ang handog nito para sa mga Pilipino. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Kenneth Pasyente ng PTV. Halos 1 taon nang walang trabaho si Rowena, kaya naman para may ipantustos sa pangangailangan ng kanyang anak, nagpasya siyang makipagsapalaran sa job fair sa Pasay City. Ang laking help sa mga gaya ko na gustong makapag-work. Nasa 14,000 ang alok na trabaho sa naturang job fair. Ang aktibidad, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dito binigyang diin ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Kinilala rin niya ang mga manggagawa na anyay pundasyon ng lipunan at pinakamahalagang yaman ng bansa. Kaya todo kayod anya ang pamahalaan para suklian ang sakripisyo ng mga manggagawa. Kabilang na riyan ang pagpupursige na mapalakas ang ekonomiya sa pamamagitan ng panghihikayat ng mga investor na magreresulta sa libu-libong mga trabaho. Ipinunto rin niya na kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagsasagawa ng mga job fair na nagresulta sa pagbaba ng unemployment rate. Dulot ng masiglang ekonomiya, noong nakaraang taon, naabot natin ang pinakamababang unemployment rate sa loob ng 20 taon. 4.3%. Pinakamababa sa 20 taon. Patuloy ang pagbuti ng kalagayan ng ating labor market. Nitong Pebrero, bumaba pa sa 3.8% ang unemployment rate natin. Nilatag din ng punong ehekutibo ang mga inisyatiba ng pamahalaan para matiyak ang episyenteng biyahe ng mga manggagawa sa pamamagitan ng pagpapabuti ng sistema sa railway transit sa bansa. Sa usapin naman ng taas sahod, sinabi ng Pangulo na dinig ng gobyerno ang hinaing na ito ng mga manggagawa, pero kailangan anya itong pag-aralang mabuti. We hear the call of our workers for better wages and assure you that your concerns are being addressed through the regional tripartite wages and productivity boards. The government stands firm in its commitment to protecting and advancing workers' welfare while promoting inclusive economic development. Patuloy na pinag-aaralan ng mga regional tripartite wages and productivity board ang antas na pasahod sa bawat rehiyon. Simula Hunyo ng nakaraang taon, 16 na rehiyon sa Pilipinas ay nakapagpatupad ng dagdag sahod na. Sa kabuuan, 28 wage order na ang naaprubahan. Ipinag-utos naman ng Pangulo na suriin ang Continuing Professional Development Act of 2016 para mas mapadali ang pagre-renew ng mga lisensya ng professional workers, kasabay ang pag-ata sa DOLE na magsagawa ng job fair kada buwan. Ginanap ang job fair sa 69 na lugar sa bansa na may kabuuang mahigit 255,000 job opportunities. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa. Umabot sa mahigit 270 job seekers ang hired on the spot sa job fair sa Butuan City. Patuloy naman ang pagtaas ng bilang ng job vacancy dahil sa gumagandang ekonomiya ng Pilipinas. Si May Diaz ng Radyo Pilipinas Butuan para sa Balitang Pambansa.
enough nga. Katatapos lang ng kontrata ni Shermin sa pinapasukang trabaho, kaya naman hindi na siya nagdalawang isip nang malamang may job fair sa isang mall sa Butuan City. Para sa akin, napadali ang paghahanap ng trabaho. I'm so thankful na na-hire ako on the spot kasi hindi ko in-expect na ma-hire on the spot ako kasi I'm not confident enough na makapasok sa isang company. Isa lamang si Shermin sa 271 aplikante na hired on the spot sa job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE Caraga. Umabot sa mahigit 5,000 ang alok na trabaho dito. Kaya naman ang mga aplikante dumagsa dahil halos kalahati ng job vacancies ay trabaho sa ibang bansa. Karamihan sa mga bakanteng trabaho ay sa construction at mining. Pagmamalaki naman ng DOLE Caraga, mas marami ang bilang ng mga trabaho ngayong 2025 kung ikukumpara sa mga nakaraang taon. Indikasyon nito na gumagandaan nila ang ekonomiya ng Pilipinas. That is an attestation na the confidence of the business sector is back, no? Kasi gumaganda ang ekonomiya ng Pilipinas, nagiging favorable, no, ang business climate para sa kanila. And with those investments, it generates jobs, kaya dumadami rin ang vacancies that we can offer to the public. Pagpapalago sa pamumuhay ng mga nasa informal sector ang isa sa mga pangunahing mithiin ng DOLE Caraga, kaya't pangako ng tanggapan, patuloy nilang sisikapin na maihatid ang serbisyong nararapat sa publiko. Mula sa Radyo Pilipinas Butuan, May Diaz para sa Balitang Pambansa. Overseas Workers Welfare Administration o OWA nagbigay ng alternatibong kabuhayan sa ilang OFWs na umuwi ng Pilipinas mula sa Middle East at Taiwan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Edna Bagadyong ng PIA Catanduanes. Nagbigay ng alternatibong kabuhayan ang Overseas Workers Welfare Administration or OWA sa 5 manggagawang umuwi sa Pilipinas mula Middle East at Taiwan. Ang naturang hakbang ay naging posible sa tulong ng Provincial Employment Service Office or PESO sa pamumuno ni Provincial Employment Service Officer Jerry Rubio na nagrekomenda sa OWA ng liham ng kahilingan ng mga naturang manggagawa. 4 sa 5 OFW na piniling huwag banggitin ang kanilang pangalan ay bumalik sa bansa dahil sila ay nakaranas ng pang-aabuso ayon kay Rubio. Samantalang ang isa ay namatay dahil sa sakit. Ang mga umuwing overseas Filipino workers na nakumpirmang wala ng balak bumalik at magtrabaho sa ibang bansa ay pinagkalooban ng 20,000 pesos ng OWA para matulungan silang makapagsimula at paunlarin ang kanilang kabuhayan ayon kay Kin Tadjaan, OWA Family Welfare Officer sa Catanduanes. Ayon kay Tajal, ang 20,000 pesos ay sa ilalim ng programang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay na programa ng gobyerno. Para sa Balitang Pambansa, Edna Bagadyong nag-ulat mula sa PIA Catanduanes. Sa puntong ito, dagsa na rin kaya ang mga mamimili sa Kadiwa Store sa Mandaluyong City? Alamin natin sa Balitang Pambansa ni JM Pineda live. JM. Alan, isa nga ang Kadiwa Store dito sa Mandaluyong Public Market ang magbebenta ng 20 pesos na bigas sa mga susunod na araw. Marami na nga mga kababayan natin ang nag-aabang sa 20 pesos na bigas. Malaking tipid daw kasi sa kanilang mga budget kung ganitong preso ang bibili nila sa palengke. Ang iba naman na mamimili excited na dahil paniguradong mailalagay nila sa ibang bayarin ang matitipid na bigas. Sa ngayon nga, ilang Kadiwa Store na dito sa Metro Manila ang naghahanda para sa pagbebenta ng murang bigas sa publiko. Pero available pa naman daw ang naunang 29 pesos na kada kilo na bigas, kaya pwede itong tangkilikin ng mga mamimili. Yung 29 pesos na bigas, Alan, yan yung unang ibinida ng Department of Agriculture para sa publiko simula nang makita nila yung pagtaas ng presyo sa bigas. Alan, sa ngayon nga ay hindi pa ibinebenta sa publiko yung 20 pesos na bigas dahil kailangan pang mag-apply ng exemption sa COMELEC dahil nga sa quiet date preparation para sa eleksyon at inaasahan nga na after election sa May 12 ay maibebenta na yung 20 pesos na bigas para sa publiko. Yan muna ang latest dito sa Mandaluyong. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office.
Ako si Alan Francisco. Ito ang nagkakaisang puwersa ng pagbabalita. Ito ang Balitang Pambansa.